Para sa ating tunay na public service, ang tunay na bantay dyan ay yung ombudsman, pati yung mga flood control na yan. Iuuwi yan sa ombudsman. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad na klaro naman, politiko naman yan. Hindi naman yan na maaring maging, anong sinabi, recognized probity and independence. Sumunod naman tayo sa batas for a change. Qualified naman pala yung i-appoint sa Judicial and Bar Council. Sabi niya mismo sabi mismo ni Amy Lacson qualified naman daw. Pero dahil daw in-appoint or pumayag na isama sa shortlist si Secretary Boying Remulla, hindi rin nila i-appoint. Ano yung personalan? Alam niyo mga babae, may nagsasabi sa akin, may mga loyalist para na sumusuporta kay Amy. Alam niyo, wag na. Wag niyo na suportahan si Amy Lacson. Yung mga gantong galawan, protector ng tiwali. Matapos ang mga pinagdaanan ng kaso ni Secretary Boying Remulla, matapos ang lahat ng effort ng mga DDS senators, matapos lahat ng effort ni Baste Duterte, matapos lahat ng effort ni Torion, matapos lahat ng effort ni Topacio, matapos lahat ng effort na ginawa nila para mapigilan ang pagpapa-appoint kay Secretary Remulla, mga kababayan, let me be the one to break it up. Pasamain natin ang loob ng mga DDS. Bakit? Dahil si Secretary Remulla na ang bago ombudsman! Plunder is coming, mga kababayan. Asahan nyo na yan. Asahan nyo na ang Office of the Ombudsman ay iimbestigahan lahat ng hindi napag-usapan sa impeachment. Delikado to. Delikado to para sa mga Duterte, guys. Oo. Lahat ng hindi nakarating sa Senado, Ombudsman ang gagawa. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla as the new Ombudsman of the Republic of the Philippines. Following the completion of the term of the Honorable Samuel Martires. Okay. Sige na lang. Secretary Remulla served as the 59th Secretary of Justice since June 2022. Under his leadership, the Department of Justice advanced major reforms to modernize the justice system, decongest prisons, accelerate case resolution, and expand access to legal services. His decades of service as a legislator, governor, and lawyer have earned him broad respect for his integrity and commitment to public service. Ayan. This administration, the Marcos administration, remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists. As Ombudsman, Remulla is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. So there will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. Yun. Saktong-sakto yan President Ferdinand R. Marcos Jr. reaffirms that transparency, fairness, and rule of law will remain the guiding principles of this administration's pursuit of a bagong Pilipinas that truly serves the Filipino people. Okay, game. Panoorin natin si Amy. Kung paano siya magngangawa. Kasi nagtumbling ang ombudsman, si Ombudsman Vargas, nagtumbling para i-dismiss yung mga kaso. Wala sa loob ng timeline, dismiss kagad, lahat baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance, kahit walang pumirma, mag-isa siya, pinirma. Talagang kinakana ng todo-todo. Tapos dumating na sa JBC, ang JBC walang ginawa, hindi mag-postpone. Mismo si Justice Mendoza, ang sabi, talagang kahit dala-dalawa ang disbarment, may sworn opposition noong 2012. Maalala niyo si Congresswoman De Lima, talagang tinanggal, outright disqualification dahil may disbarment case. Ngayon, baseless lahat yan. Walang timbang. Ano ba namang kalokohan? Baka mapakulong si VP at saka kayo, ma'am. Talagang pinagpipilitan. Bakit po? Hindi ko alam.
Yung ombudsman daw kasi parang bantay. Do you agree with that? Yes, Parang huling bantay. Siya na talaga ang inaasahan para sa ating tunay na public service. Ang tunay na bantay dyan ay yung ombudsman, pati yung mga flood control na yan. Iuuwi yan sa ombudsman. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad na klaro naman, politiko naman yan. Hindi naman yan na maaring maging, anong sinabi, recognized probity and independence. Sumunod naman tayo sa batas for a change. Yan yung kanina, bago i-announce yung pagkaka-appoint kay Ombudsman Remulla. Ayan yung kanina. Ito naman yung after. Ito yung after. Yan, panoorin natin yung after. Surprising pa ba yun, ma'am, o in-expect yun? Ang totoo, in-expect ko na kasi patungo na ron yung sobrang bilis na pag-dismiss, pagbalik ng kaso sa ombudsman, yung last minute clearance ni Atty. Laudan, ganoon din yung sudden inclusion ni Secretary Remulla, talagang binabaliktad na yung sarili ng mga patakaran, hindi na sinusunod yung batas, at talagang wala nang rule of law dito sa ating bansa. Nakakalungkot po. Are you among... Obliga po ako na i-defer at hindi suportahan yung appointment ng bagong JBC member kahit kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang huwes, talagang kinakailangan na alamin natin ang mga patakaran sa JBC. Sila na ang nagpupwesto ng ating mga huwes. Nakakatakot kung hindi sila sumusunod sa sinasabi ng batas. Ibalik natin kay Amy Lacson yung tanong. Tama ba na kahit alam mong qualified ang isang individual para maging miyembro ng Judicial and Bar Council, hindi mo i-appoint dahil nabwisit ka dahil pinayagan nilang ilagay si Boying Remulla diyan sa roster sa shortlist ng gagawing ombudsman? Qualified naman pala yung i-appoint sa Judicial and Bar Council. Sabi niya mismo sabi mismo ni Amy Lacson qualified naman daw. Pero dahil daw in-appoint or pumayag na isama sa shortlist si Secretary Boying Remulla, hindi rin nila i-appoint. Ano yung personalan? Alam nyo mga babae, may nagsasabi sa akin yung mga loyalist para na sumusuporta kay Amy. Alam nyo, wag na. Wag nyo na suportahan si Amy Lacson. Yung mga gantong galawan, protector ng tiwali. Sabi, di ba? Wala na rong rule of law sa Pilipinas. Ba't pa uwi nyo pa si Digong? Kayo na nagsabi, walang rule of law sa Pilipinas. So, ibig sabihin, mas may hustisya sa ICC. Ba't pa uwi nyo pa si Digong? Okay na dun. Okay na siya dun. I'm pretty sure na nanginginig ngayon ang partido ng mga Duterte. Nanginginig ngayon ang mga kaalyado ng mga Duterte. Bakit? Precisely because of this appointment. Takot na takot sila ngayon mga kababayan. Sure ball yan, for sure. For sure. Yung mga kasi, yung mga detractors na naninira, takot kasi sila na sila yung balikan. So yun mga kababayan. Whatever noise you're hearing right now, yung people power, or in the future, magkaroon ng co-waranto, or mag-file ng motion for reconsideration sa kaso ni Ombudsman Remulla, it's just noise. Political noise lang yan. And dahil malapit ng eleksyon, mas magiging maingay pa, mas mag-amplify pa yung boses na yan. So, handa lang tayo mga babayan. Dapat talasan natin ang ating pag-observe, talasan natin ang ating political senses, at huwag tayong basta-basta magpapauto sa mga sinasabi nito mga politiko. Lalo na pag Duterte-aligned na politician.